Meron akong iniinom dito. Ito ay tsaa. Alam niyo naman, mahilig ako sa tsaa. Kadalasang ginagamit ko sa paggawa ng tsaa. Kung ano yung herb na meron ako sa rooftop. At ito nga, ang iniinom ko ay Tarragon. Sa mga hindi pa pamilyar o hindi gaanong kilala ang Tarragon, nako, ito ay para sa inyo, lalo na doon sa mga hindi nagkakatulog sa gabi. Ikaw ba ay hirap matulog kasi ang Tarragon, ito ay itinuturing na natural na sleeping pills. Mamaya ipapaliwanag natin bakit kapag ka-regular ka na gumagamit ito bilang tsaa, bandang huli ito ay magre-resulta sa mahimbing na pagtulog, sa mas relax na nakatawan, nakalamnan. Okay, pero bago ang lahat, ano ba ang Tarragon? Okay, meron akong isang tanim dito, galing sa rooftop, kinuha ko pa. Ito ay ang aking halaman na Tarragon. Okay, sa mga hindi pa familiar, ang Tarragon ay isang herb. Ano rin siya, medicinal din siya. At the same time, ito po ay ginagamit sa culinary. Ginagamit ito sa iba't ibang iba't ibang lutuin, pwede sa salad o kaya naman kadalasan kasi ang Tarragon, ito yung mga sangkap sa mga pagkain Italian o medyo sa mga pasta, sa mga salad, etc. Okay, ang Tarragon ay kapamilya ng sunflower. O di ba masyadong masyadong malayo yung sunflower, malaking halaman pero ito napakaliit. Ganun talaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon kapag kakapamilya magkakapareho. Yun yung strawberry. O di ba ano yung kapamilya ng strawberry? Di ba saging? O di ba ang dayo? Ganon din sa Tarragon. So ang Tarragon ay kung titingnan natin yung yung mga benepisyong pangkalusugan niya, ito ay mataas sa potassium. Meron din siyang iron, magnesium, vitamin C at saka protein. So, sa paggamit pa lang nito bilang tsaa, itong mga nutrisyon na ito ay mapapakinabangan ng ating katawan. At base rin sa mga pag-aaral na kapag ka regular kang umiinom nito bilang tsaa o kaya naman ay ginagamit mo sa salad o kinakain mo lang siya ng hilaw, ito ay nakakatulong na ma-regulate o pigilan yung pagtaas ng ating blood sugar. Kaya sa mga may diabetes diyan, pwede na isama nyo na ito sa inyong diet. Kasi ako bilang isang mataas din ang aking blood sugar, malaki ang naitutulong nito. Nararamdaman ko na every time kapag nagkukonsume ako nito bilang tsaa, mas malaki ang naitutulong nito para alam mo yon, nakokontrol niya kahit paano yung mabilis na pagtaas ng blood sugar. Pero syempre kailangan samahan din ng strictong diet. Okay? So paano ba ito ginagamit? Napakasimple lang. Kapag halimbawa gusto mo siyang gawing tsaa, ang gagawin mo lang sa isang mainit na tubig, ilalagay mo lang yung mga dahon. Depende na kasi yun eh. Ako kasi kapag gumagawa ako, mga 5 dahon lang. Pwede naman na damihan nyo, pero syempre kapag dinamihan mo yung dahon, medyo matapang yung lasa niya. So depende na yon kung depende na yung dami ng dahon kung sa panlasa nyo, kung gusto nyo ba na mas matapang o kaya naman medyo mild lang. Kung kayo ay gagawa ng mga salad, halimbawa gagawa kayo ng vegetable salad, lettuce, o kaya naman sasamahan nyo ng pipino, pwede nyo isama yung Tarragon para magkaroon siya ng twist sa kanyang panlasa. Kumbaga parang yung vegetable salad mo hindi nakakaumay kahit na damihan mo yung pagkain. Mag-enjoy ka kasi may ibang panlasa kang mararamdaman. At pwede rin na ito ay ipang-marinate ng ating mga ng isda, ng hipon. Halimbawa, kung magpiprito ka ng isda, bago mo siya iprito, kumuha ka ng mga dahon nito, durugin mo lang, pagkatapos ipahid mo doon sa ibabaw ng isda para bago mo siya ihawin o bago mo siya iprito. Kapag ganito ang ginawa nyo, magkakaroon talaga ng panibago at kakaibang panlasa. Siyempre, anuhin nyo na lang, titinan nyo na lang kung okay ba to sa panlasa ko o hindi. So, mas maganda itry nyo rin. Pwede rin ito kung halimbawa mahilig kayong mag-barbecue, yan, pwede rin yan.
ipang-marinate nyo. Halimbawa, ibababad nyo muna sa kung saan nyo ibababad, sa suka o kung saan mang sarsa. So, pwede nyo lagyan ng ilang piraso ng dahon ng tarragon para magkaroon siya ng twist sa kanyang panlasa. Ang tarragon naman ay hindi maselang alagaan. So, kung gusto nyo magkaroon ng tanim na tarragon, una, may mga nabibili nito sa mga garden store. Ibig sabihin buhay na. So, kapag bumili ka, doon mo na siya pararamihin. Doon ka mag-propagate. Madali lang namang i-propagate ito eh. Kapag yung mga ano niya, yung mga stem niya, pipili lang kayo ng medyo matigas, yung hard type. Pagkatapos nung gugupitin nyo lang siya, tapos itutusok nyo sa lupa. Pagkatusok nyo sa lupa, hayaan mo muna siya sa isang lugar na maliwanag pero hindi direktang nasisikatan. Halimbawa, ilalagay nyo sa terrace, maliwanag doon pero hindi siya nasisikatan ng araw. Sa garahe, pwede nyo ilagay doon, maliwanag siya pero walang direct sunlight. Kasi kapag bagong putol pa lang, tapos naarawan siya, syempre hindi makakatulong sa kanya yun. Mas mabilis na matutuyo yung stem niya, hindi siya mabubuhay, hindi siya magkakaroon ng ugat. O kaya naman, kapag may nakita kayo na mga seeds na nakapack sa mga groceries, hanapin nyo lang yung tarragon. Ito po yun, pwede rin nyo siyang, kumbaga pwede kayong makapagtanim sa pamamagitan ng buto. Pero, mas madali kasi yung yung bibili ka nila ng buhay, marami namang available sa mga garden store. Bibili ka ng buhay sa una. Pagkatapos nun, kapag ka namumulaklak, kagaya nito, meron siyang bulaklak. Ang mga bulaklak nito kapag ka natuyo, tanggalin nyo yung tuyong bulaklak at kapag ka ginanyan nyo sa palad nyo, may malalaglag dyan na napakaliit na kulay itim. Ito po yung seeds niya. So, pwede nyo ipunin ito o kaya naman ay ibudbud nyo na agad sa lupa para mas mabilis siyang mag-germinate. Pero, ayun, kasi ang ginagawa ko kasi, minsan kapag hindi ako makahanap ng buto, at may nakita ako na halaman na buhay na, binibili ko to. Pero, isang beses lang ako bibili. Magmula doon sa binili ko, doon ko na siya pinaparami. Either na paramihin ko siya sa cuttings, o kaya naman, kagaya nito, may mga bulaklak siya, pwede ko siyang paramihin sa pamamagitan ng buto. So sa mga mahilig na mag-collect ng mga herbal plants, ng mga medicinal plants, culinary, isama nyo na itong tarragon. Kasi ang tarragon tsak na magugustuhan nyo yung lasa. Kasi kapag ito ay ginawa mong tsaa, ang lasa nito ay parang cola, parang root beer. Kapag ininom mo, malalasahan mo agad na kapareho siya ng lasa ng soft drinks. Hindi kagaya ng ibang dahon na kapag ginawa mong tsaa, mapait, mapakla, o yung lasa na hindi mo type. Pero itong tarragon, sinisigurado ko sa inyo na mag-i-enjoy kayo dito sa kanya lasa. So, yun lang po, kailangang kumpletuhin natin yung mga collection natin. At isama nyo na yung tarragon. Okay? Maraming salamat ulit sa inyong panunood. At itong mga ganitong mga maliliit na bagay, maaaring kapulutan nyo ng idea kasi lalo-lalo na sa mga beginners, minsan hindi pa nila alam kung ano yung mga kailangan nila sa garden. So, magbibigay tayo dito ng mga ideas, ng mga iba't ibang uri ng halaman, na mga tips sa gardening, baka sakali kapulutan ng idea, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Maraming salamat po.